When the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. Ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao Region po. Tatlong beses nagpalit ng bagong Chief of Police ang Davao City sa loob lamang ng isang araw. Nitong Miyerkules ng umaga nang italaga bilang OIC Director ng Davao City Police Office si Colonel Lito Patay Perodo. Pero tumagal lamang siya ng 4 na oras at 38 minuto sa naturang pwesto. Ayon sa impormasyon, nasa gitna noon ng kanyang command conference si Patay kasama ang 19 na bagong talagang mga pulis nang makatanggap siya ng tawag mula sa Campo Crame. Hudyat ng agarang pagtatapos ng kanyang termino bilang bagong hepe ng DCPO. Agad siyang pinalitan ni Colonel Sherwin Butil bilang bagong officer in charge. Bagamat walang formal na turnover ceremony, agad na inukupa ni Butil ang posisyon para pamunuan ang DCPO. Pero hindi pa man din nagtagal sa posisyon ay naglabas ng bagong memorandum order ang PNP. Sabi sa memo, hindi na si Butil ang OIC ng DCPO kundi ang dating Criminal Investigation and Detection Group NCR Chief Police na si Colonel Hansel Marantan. Sa panayam ng media kay PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo, sinabi niya na ang nangyaring rigodon sa Davao Region ay solong desisyon ng bagong talagang direktor ng Police Regional Office 11 na si Police Brigadier General Nick Torre. Ani Fajardo, bagamat isang ordinaryong palitan lamang ang nangyari, ay may ibang dahilan pa raw silang tinitingnan tulad ng pagtaas ng kaso ng krimen at rape sa rehiyon. When the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. Ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao Region po. Kaugnay rito, ang nasabing hakbang ng PNP at PRO 11 ay agad na kinundi na ng Davao City LGU. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Davao City Mayor Baste Duterte na hindi sila nagkulang sa pagpapatupad ng batas at mga pulisiya sa lungsod. Ipinunto niyang naabot ng Davao City ang estado nito ngayon dahil na rin sa kusang pakikiisa at pakikipagtulungan ng lahat ng sektor. Pangiinsulto nga raw ng maituturing ang ginawang ito ni PNP Chief Marbil sa mga naging pagsisikap ng mga tinanggal na mga pulis Davao na naging susi sa pagiging payapa at maayos na lungsod ng Davao. Question rin ni Mayor Baste ang naging dahilan ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nick Torre na may anomalya sa mga naitatalang krimen sa lungsod, gayong consistent ang lugar bilang top performing police office sa buong rehiyon. Sa katunayan nga, matagal nang kinikilala ang Davao City bilang isa sa pinakaligtas na lugar hindi lang sa Asya kundi maging sa buong mundo. Sa huli, nilinaw ng tagapagsalita ng Pro 11 na wala namang kinalaman sa arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang mass relief sa mga opisyal ng Davao City Police Office. Matatanda ang sinabi na noon ni Torre na hindi niya prioridad ang pagtugis sa butihing pastor.